Mula Hosana hanggang krus, pananatiling matatag at nagkakaisa sa gitna ng bigat ng buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gawin. Ngayon po ay Sunday, March 29, 2026, ang linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon o Passion or Palm Sunday. Nagsimula ang liturhiya ngayong araw sa saya. Sinalubong sa Jesus ng mga taong may palaspas at sumisigaw, Hosana! Pero ilang araw lang ang lumipas, nagbago ang sigaw. Ipako siya sa krus. Mula sa saya, naging paghihirap. Mula sa pagtanggap, naging pagtanggi. At hindi lang ito kwento nila. Ito din ang realidad ng buhay natin. Mayroong dalawang ebanghelyo ang binasa sa linggong ito. Sa unang ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 21, verses 1 to 11, na binasa sa pagbabasbas ng palaspas, tinanggap si Jesus ng mga tao na may pag-asa. Ganyan din tayo ngayon. Umaasa, nagagaan ang buhay. Bababa ang gastos, magiging stable ang trabaho, magiging maayos ang kinabukasan ng pamilya. Pero minsan, hindi agad nagbabago ang sitwasyon. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 50, verses 4 to 7, sinabi ng lingkod ng Diyos, hindi ako umatras. Kahit may hirap at sakit, nananatili isang matatag. Sa serbisyo ninyo, alam ninyo ito. Tumatayo kayo kahit pagod. Nagpapatuloy kahit mabigat. Tumutupad ng tungkulin kahit may personal na pinagdadaanan. Ito ang spiritual resilience. Ang kakayahang magpatuloy kahit hindi madali. Sa ating ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, chapter 2, verses 6 to 11, si Jesus ay nagpakumbaba. Tinanggap niya ang krus. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil nagtitiwala siya sa Ama. Para sa atin, ang tunay na lakas ay disiplina. Ang tunay na lakas ay integridad. Ang tunay na lakas ay katapatan sa tungkulin. Sa ikalawang ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 26, verses 14 to chapter 27, verse 66, naranasan ni Jesus ang pagtataksil, pag-iisa, kawalan ng katarungan, matinding paghihirap, katulad ng nararanasan ng marami sa inyo, operational stress, pressure sa trabaho, alalahanin sa pamilya at kita, tahimik na pagod sa isip at damdamin. Pero malinaw ang isang bagay, hindi sumuko si Jesus. Marami sa atin ang may dinadalang bigat na hindi nakikita. Stress, anxiety, overthinking, emotional exhaustion. Pero ang paalala ngayon, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa laban. Ang spiritual resilience sa uniform service ay ganito. Napapagod ka, ngunit tumatayo ka pa rin. May pressure, ngunit nananatili kang disiplinado. Hindi malinaw, ngunit patuloy kang nagtitiwala. Para sa operasyon, bit-bit mo ang bigat. Parang sa operasyon, bit-bit mo ang bigat, ngunit hindi mo ito binubuhat mag-isa. Inaanyayahan din tayo ng simbahan na isabuhay ang diwa ng synodality. Sa serbisyo, alam ninyo ito. Walang misyon ang nagtatagumpay ng mag-isa. Walang sundalo ang lumalaban ng mag-isa. Ganon din sa buhay. Kaya, kumustahin ang kasamahan. Makinig sa may pinagdadaanan. Suportahan ang pamilya. Piliin ang pagkakaisa, hindi ang hidwaan. Dahil mas lumalakas ang loob kapag alam mong may kasama ako. May nagmamalasakit sa akin. Kaya ang ating mga pagbasa ngayong araw ay nagpapaalala sa atin ng tatlong bagay. Una, mahirap ang sitwasyon, pero hindi ito permanente. Ang krus ay hindi katapusan. Pangalawa,
hindi nakabase sa trabaho o kita ang halaga mo. Ikaw ay mahalaga bilang tao at bilang anak ng Diyos. Pangatlo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos at ang inyong komunidad. Mga kapatid, may hawak tayong palaspas sa araw na ito. Simbolo ng pag-asa. Ngunit, haharap din tayo sa krus. Simbolo ng sakripisyo. Kaya ito ang paalala. Maaaring mabigat ang buhay, pero tapat ang Diyos. Kaya sa gitna ng lahat, huwag kang susuko. Huwag mag-isa. Kumapit sa Diyos at sa isa't isa. Dahil tulad ng sa misyon ninyo, pagkatapos ng krus, may tagumpay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating kamay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa gitna ng pagod, takot at pressure, palakasin mo ang isip at puso ng aming mga sundalo at lahat ng nasa serbisyo. Tulungan mo silang manatiling disiplinado, tapat at nagkakaisa. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Bigyan mo sila ng lakas na magpatuloy, pag-asa sa bawat araw at pananampalataya sa gitna ng laban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumaidiyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.